Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Hilumos nung mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Sa tibuok probinsya sa Leyte, kundili manggani sa tibuok Rehiyon 8, ang lungsod sa Hilongos lamang ang adunay way sama ka inantigo nga papahiluna sa iyang merkado publiko. Apan dili lamang mga kaugmaran og daw puno pirmi sa himaya ang nasinati sa sentro sa ekonomiya sa lungsod sa Hilongos. Gikan sa katukuran ini hangtod sa modernong panahon karon. Hasta makapila gihadla og mga pagsuway og mga lamas sa kinabuhi nga nitayog sa kalig-on sa pagkigbisog sa mga Hilongos noon sa kinabuhi. Tuig 1901 ang kinapusuran sa lungsod gikastigo sa gihulagway nga labing distroso nga baha nga niigo sa lungsod sa Hilongos. Gani sigon pa ni anhing attorney Herminio Manominyong Villaflor nga mismo ang usa ka puthaw nga tulay nga gibutang sa salog sa lungsod sa Hilongos ang wa makasustenir sa naghaguros nga tubig baha nga nigayot sa lapad nga mga katigayunan sa tibuok yud lungsod sa Hilongos, labi na sa merkado publiko. Tuig 1951 ang pagkusukoso sa malaglagon nga bagyo nga Ami ang nitangkugo sab sa pagdagmal sa mga Hilongos noon gumikan sa lapad kaayo nga baha sa merkado publiko nga adunay gitas-on nga kutom sa dughan sa tao ang tubig og nagpabilin kini sud sa pipila ka adlaw sa lungsod sa Hilongos. Samtang gikan sa mga pagbaha buwan sa Abril tuig 1984, Huwebes Santo katong dako ni Ulbo ang dako nga sunog sa merkado publiko sa lungsod sa Hilongos. Angat pista sab niadtong Disyembre sa 1998 daw sa way katapusan nga gitilap-tilapan sa naghagiyos nga kayo ang 90% sa mga establishmento sud sa merkado publiko sa lungsod sa Hilongos. Sigon sa kabumbiruhan sa lungsod nga ang sunog nitong 1998 sa merkado publiko mao ang labing dako ug labing distroso nga sunog sa tanang mga sunog ni Ulbo sa lungsod sa Hilongos sukad masukad. Samtang sa dekada 2000 ngadto na sa tuig 2005 giyano rasab kayo sa paglamoy sa ni Ulbo nga kayo ang makaraan nga mga panimay o establishmento sa mga pribadong bahin sa commercial district sa lungsod. Usanan ini ang ancestral house sa Banay nga Alcuino. Masulubon nga gisud-ong sa mga Hilongos noon ang nagdilaab nga karaang panimay nga usa-unta sa mga hiyas sa karaan nga Hilongos. Apan taliwa nining tanan nga mga lamas sa kinabuhi nga gisambog sa kaytas-an. Sa pagligid sa kinabuhi sa mga Hilongos noon, pabiling isog ganiharong sa mga hagit ug di magpalupig sa bisan unsa nga mga pagsuway ang mga Hilongos noon. Ang Hilongos Airport mao ang usa sa tulo lamang ka mga tugpahanan sa tibuok probinsya sa Leyte nga mao ang Ormoc Airport ug ang Daniel Z. Romualdez Airport dito sa Dakbayan sa Tacloban. Ang Hilongos Airport umas na ila kaniadto sa tawag nga landing. Adunay kinatibuk-an nga kapin kun kuwang 5 hektarya sa yuta. Ang runway niini adunay gitas-on nga 1,800 ka metro ug gilapdon nga 100 ka metro nga inabunuhan lamang og yuta. Gikonsiderar nga usa ka community type nga matang sa tugpahanan ang Hilongos Airport. Sukat pa kaniadto hangtod karon nga ubos sa pagduma sa administrasyon sa Civil Aviation Authority o CAAP. Ang tugpahanan sa lungsod gisugdan sa pagtrabaho kaniadtong sayo nga bahin sa dekada 50 ug sugod kini nga nahimong operasyonal sa tunga-tunga na nga bahin sa dekada 60. Sa administrasyon ni kanhi Mayor Emiliano Milgaso sa sayong bahin sa dekada 50 ang karon tugpahanan na sa lungsod usa lamang kini kalapad kaayo nga kamaisan nga tipiko kabahin sa usa ka dakong asyenda sa kamaisan ug katubhan nga gipanag-iya sa Banay nga Artadi. Gipakigsabutan ni Mayor Emiliano Milgaso ang amahan sa Banay nga Artadi aron nga maangkon sa lungsod sa Hilongos ang pipila ka bahin sa hilabihang lapara nga asyenda
kaniadto aron nga kabutangan kini sa mga infrastruktura nga ginahanglan gyud sa usa ka lungsod sa paghatag og serbisyo ngadto sa mga lungsuranon kaysa magpabili lamang kining tanaman nga dili ang kinabag-ang hilungosnon ang makapahimos. Ug tuod man naangkon sa lungsod sa Ilongos ang kabahin sa naasoy nga asyenda nga mauna karon ang nahimutangan sa Hilongos Airport, sa Emiliano Melgaso Memorial Hospital ug ang tibuok campus sa Hilongos National Vocational School kunis NVS. Sud sa mga katuigan sa pagtimon ni Mano Emil sa renda sa magamahanan sa lungsod sa Ilongos, gipaspasan ang pagtukod sa mga infrastruktura ug usa niini ang paghawan sa lapad nga kamaisan ug katubhan, pag-abono ug pagpatag sa yuta nga alang sa usa ka tugbahanan ug natigayan gyud kini sa paglabay sa pipila ka mga katuigan. Sa pagsugod sa operasyon sa tugbahanan sa lungsod sa Ilongos, ang nahimong administrador ug nagpadagan niini mao si Mano Punyong Perez. Sanglit, siya lang ang bugtong Hilongosnon kaniadto nga adunay igong kasinatian sa pagpadagan ug usa ka tugbahanan. Gumikan sa dugay ng kawani si Mano Punyong Perez sa tugbahanan sa Dakbayn Sugbo kaniadto nga mao ang Lahog Airport dekada 60 ngadto sa dekada 70. Mao ang maisip nga golden age sa Hilongos Airport nga naghimo sa lungsod sa Hilongos nga sentro sa transportasyon sa tibuok isla sa Leyte ug di man gani sa tibuok Riyon 8. Mga higanting kompanya sa mga abyon di pasiruan ang naglumbaanay sa pag-abot sa lungsod sa Ilongos ug gipasubay og mga ruta nga mibiyahe gikan sa lungsod sa Ilongos paingon dito sa Dakbayan sa Sugbo. Niabot ang Philippine Airlines, Aerotransport ug ang Filipinas Airways. Totoo ka mga higanting kompanya sa abyon di pasiruan ang nanguhong dinhi sa lungsod sa Ilongos atol sa maong mga panahon. Sa maong mga panahon usab, nilipang pag-ayo ang ekonomikanong kalihukan sa lungsod sa Ilongos. Sanglit, daghan ang mga Hilongosnong nakatrabaho sa mga kompanya sa abyong di pasiruan. Nipaspasab ang komunikasyon kaniadto nga pinaagi lamang sa suwat og telegrama nga ipada sa mga eroplano. Gawas niya na nakadaiyang mga panginabuhian pinaagi sa mga ginagmay negosyo ang nanguhong usab gumikan sa kadaghan na sa mga tao nga nagsaoy-saoy sa lungsod sa Ilongos. Sigon pas katigulangan nga maundang yod ang klase sa mga tunghoan kaniadto sa elementarya man o sa high school sa dihang unang nanugpa sa lungsod sa Ilongos sa Ilongos Airport ang mga abyon nga di pasiruan gumikan sa pagkadungog sa kabataan sa dahunog sa makina sa eroplano nga nagpadung na nga mutugpa. Nanggawas ang kabataan sa ilang mga lawak sa ringanan hasta pa ilang mga magtutudlo. Naglumbaanay sila og dagan gikan sa Hilongos South Central School. Ingon man ang mga estudyante og mga magtutudlo sa karon Hilongos National Vocational School paingon dito sa Hilongos Airport o mas na ila kanya to sa tawag nga landing aron lamang sa pagsudong sa pagtugpa sa usa ka abyon og personal gyud nila makita sa ilang duha ka mga mata og mahikap niini ang maong sakyanan sa kahanginan nga kaniadto mga hulagway lamang niini sa libro in taon makita nila sa pag-abot sa tunga-tunga nga bahin sa dekada 70. Hinay-hinay na nga naundang ang mga biyahe sa mga abyon nga di pasiruan hangtod nga naundang yun ang industriya sa aviation sa lungsod sa Ilongos gumikan sa mga bagong lagda nga gisitar sa Civil Aviation Authority kung kaap labot sa standard sa gidakon sa mga abyon, pag-modernize sa mga eroplano ug ang pagsitar og standard alang sa usa ka tugpahanan nga mopatugpa og usa ka commercial flight. Mga butang nga wa gyud mahatagi pagtagad labi na ang kahimtang sa tugpahanan sa lungsod sa Ilongos. Ang Hilongos Airport atol sa paglipang pag-ayo sa iyang pagserbisyo sa dekada 60 gipaubos kini sa administrasyon sa nasudnon nga ahensya sa gobyerno nga mao ang Civil Aviation Authority kung kaap ug dili na iya sa munisipyo sa lungsod sa Ilongos. Hinungdan nga ang gisitar nga mga standard sa ug mga improvement alang sa usa ka tugpahanan nga mudawat og mga commercial flight
way mahimo ang lokal nga pangamanan bisan man og gustuho niini nga trabahoon. Sanglit gihikawan man sila sa balaod sa pagtandog sa infrastruktura nga iya sa nasudnon nga ahensya. Naa tinuod sa lungsod sa Ilongos ang Hilongos Airport. Apan technically dili siya makatandog niini gumikan sa ubos man kini sa nasudnong ahensya nga mao ang kaap. Ang subong nga matuoran mao nga bisan man sa mismong kaap ang nisitar og mga lagda og standard sa mga tupahanan apan mismong ang kaap usab ang nagpasagad og wa magunok sa pagdevelop sa Hilongos Airport. Sukad kaniadtong dekada 70 hangtod karon bisan pa man sa di na maihap nga suway nga pagpangamuyo, pagpangalyupo sa di na usab maihap nga mga lider sa lungsod sa Hilongos nga ugmaron in taon ang tugpahanan ini. Kaniadtong tuig 2021 niabot dinhi sa lungsod sa Ilongos ang mga inhinyero nga gipada gikan sa Departamento sa Transportasyon sa Kauluhan aron sa pagsuta sa mga utlanan sa Hilongos Airport. Dungan ang pagsukod sa runway niini. Sanglit matod pa sa mga inhinyero nga ipasiminto sa DOTR og sugdan na ang development sa runway ug sa kinabuk-an nga bahin sa tugpahanan. Apan gikan niadtong panahon na hangtod karon wa nay ni anino pa sa taga-kaap o taga-DOTR ang nibalik og nitrabaho sa tugpahanan sa lungsod sa Ilongos. Apan taliwa na ning tanan, wa kapaungis kahayag sa paglaom ang pangamahanan sa lungsod sa Ilongos nga kahatagan ra gyapon kini og pagtagad sa nasudnong pangamahanan. Gani gisugdan ang pagtrabaho og kalsada gikan sa highway ngadto na molusot sa tugpahanan. Proyekto nga tipik og kabahin sa diversion road sa lungsod sa Ilongos gikan sa tulay sa Salog ngadto na sa Pantalan niini samtang gikan usab sa tilan sa tulay sa Salog mopadagay na usab kini ngadto sa tugpahanan sa lungsod. Mga panghinaot nga nagpabiling nag-umido sa galamhan sa mga lider sa lungsod sa Ilongos sukad pa kaniadto hangtod karon. Ang Salog River sa lungsod sa Ilongos mao ang usa sa labing dako nga sapa sa tibuok Rehiyon 8. Kini mao ang naghatag og kinabuhi sa agrikultura gikan sa paghatod niini sa tambok nga mga yuta pinaagi sa tubig nga nidikayday niini gikan sa kabukiran patighog sa mga banika sa lungsod sa Ilongos. Apan bisan pa man niini aduna say gihatod nga di maayong tilimad-on ang salog sa kinabuhi sa mga Hilongosnon. Sa wa pa makulukar ang mga infrastruktura nga nagdepinsa sa tibuok lungsod gikan sa pagbaha sa panahon nga adunay grabe nga bunok sa uwan nga masinati ang lungsod sa Ilongos. Nyatong 1901, sigon pa ni anhing Attorney Minyong Villaflor nga base sa gisugilon sa iyang mga ginikanan na sinati sa lungsod sa Ilongos ang grabe kaayo ang pagbaha nga nigayot sa daghang mga kabtangan sa lungsod. Nyadto sa dekada 50, nakatagamtam usab ang mga Hilongosnon sa grabe kabangis sa harang salog sa diha nga gihugpaan usab og grabeng baha ang lungsod gumikan sa usa ka bagyo. Sigon pa sa mga katigwangan nga niabot gyud sa dughan sa tao ang tubig sa baha sa kinapusuran nga bahin sa lungsod. Human nga nisuyla gikan sa salog ang puwerteng daghanang tubig gumikan sa bagyo. Samtang gumikan sa iyang gilapdon nga dulan sa usa ka kilometro, nahimo kining instrumento nga maghatag og kalbaryo sa kinabuhi sa mga lumulupyo sa kabarangayan sa amihanan. Sanglit dili man sila makatabok paingon sa lungsod kung adunay matigayon nga pag-uwan o pagbaha. Dili na maihap ang mga higayon kaniadto nga gisuwayan kini sa pagbutang og tulay nga kahoy gikan sa barangay Lamak nga motadlas sa sapa paingon sa Pikas Tampi. Apan matag higayon nga dunay kusugawan, yano raw sab kining lamyon sa naghaguros nga tubig sa baha sa salog. Gani diha pay usa ka steel bridge o puthaw nga tulay ang gimontar sa salog pinaagi sa Gobernador Veloso. Apan matod pa nga wa sab kini makasustener o wa magdugay gumikan sa kabangis sa salog atol sa grabing baha ug giyano raw sab kini sa paglamoy sa naghaguros nga tubig ug nahanaw daw buwa. Diha sa higayon nga nigamit na og higanting nga gakit ang mga tawo aron lamang nga makatabok sa salog. Ang gakit magkarga sa mga sakyanan aron nga makatabok kini gikan sa Pikas Hamig paingon dito sa Pikas Tampi.
Dekada 50 atol sa pagduwa ni Mayor Emiliano Mano Emil Milgaso, nagsugod ang pagpundar sa mga ligong infrastruktura nga nagdepensa sa lungsod gikan sa grabe nga pagbaha panahon sa ting-uwan. Giplastar ang pag-ugmad sa diki gikan sa Barangay Liberty laos na ngadto sa baba sa salog. Samtang gisugdan sab ang pag-ugbok sa konkretong pundasyon sa simentadong tulay nga hangtod karon gipahimuslan pa sa tanang mga tao. Sukad pa kaniadtong karaan nga mga panahon, wa pa maimbento ang dump truck, loader ug mga bakho. Ang salog sa usa niini kabahin nahimong tunok sa dughan sa mga hilungosnon gumikan sa mahatod niini nga perdisyon sa baha panahon sa ting-uwan o adunay katalagman. Pinaagi sa mga paningkamot sa mga hilungosnon nga masolusyonan ang maong suliran gikan pa sa panahon sa mga naunang tao nga nibarog nga leader sa lungsod, way puas ang magpinsar og mga pamaagi aron nga pagsanong sa problema nga nahatod sa salog o sa kasamtangan nagbunga ang ilang mga kahago. Nakontrolar na ang bulong sa tubig sa salog kung adunay kusog nga uwan o di ba kaha katalagman sama sa bagyo nga maghatod og grabing pagbaha. Pinaagi sa mga infrastruktura nga gipahilo na alang lang gyud sa maong katuyuan. Samtang ang konkreto nga tulay sukad sa pag-ugbok nini hangtod karon padayon nga lig-ong nagaserbisyo og naghatag og kasayon sa kinabuhi sa mga hilungosnon ug sa tanang mga motorista nga motadlas sa salog. Mabuhi ang mga hilungosnon. Nasayod ka ba nga adunay tulo ka mga pangan ang matag kalye sa lungsod sa Hilongos? Apan bisan man niini, wa kini magkapasibaw og kalibog sa mga hilungosnon, labi pa ang mga lumad nga lungsuranon. Nganong aduna may tulo ka mga pangan ang matag kalye sa lungsod sa Hilongos? Base sa napatig sa kasaysayan sa lungsod sa Hilongos, kaniadto sa panahon sa mga katsila, ang tanang kalsada sa lungsod gihinganlan pahinungod sa mga santos sa simbahang Katoliko. Sanglit, mga prailiman ang nagpadagan sa panggobyerno sa Pilipinas atol sa maong panahon. Sa paglabay sa panahon, giotro ang pangan sa mga kalye o diin gihingan kini pahinungod ngadto sa mga nasudnon nga mga bayani. Sama na ni Dr. Jose Rizal, Andres Bonifacio, Juan Luna ug uban pa. Dinhi sa Ilongos, sa tunga-tunga nga bahin sa dekada 90, ang konseho sa lungsod ni pasar og usa ka ordinansa nga naghingan sa mga kalye sa lungsod sa Ilongos sa mga lokal nga mga bayani niini, mga kanhi mayor sa lungsod o usa ka individual nga adunay dakong natampo sa Hilongos no katilingban. Hulip sa mga pangan sa mga nasudnong bayani isip pag-ila sa ilang dakong tampo ngadto sa lungsod ug pagpahinungod asab sa ilang mga nabuhat alang sa mga Hilongosnon. Base sa balaod, ang usa ka lokal nga panggamhanan adunay gahom sa paghingan sa matag kalsada ubos sa iyang teritoryo ug jurisdiksyon. Mahimong ipangan sa usa ka LGU ang usa ka kalye sa bisan unsang pangan ang iyang gustuhon. Ang Kodigo Sibil sa nasod nilatid og mga lagda labot sa paghingan sa mga kalsada. Pipila lamang niini mao nga mahimo ang bisan unsa mga pangaan sa kalye basta dili lamang kini bastos, mapanamastamason, nagimbitar og kagubot, dinautan o mga terminolohiya nga wa mahisubay sa Pilipinhong kostumbre. Og kung ipahingan manggani kini ngadto sa usa ka tawo, ang tawo nga gipahinungdan sa pahingan sa maong kalye gikinahanglan nga sobra na sa usa ka tuig gikan sa pagkamatay ang paghingan sa maong kalsada. Dili mahimo nga nganlan ang usa ka kalsada sa pangan sa tao nga dako pang buhi. Sa opisyal nga record sa gobyerno, ang pangan sa mga kalye sa lungsod sa Hilongos mao ang mga pangan sa lokal nga mga bayani sama sa Captain F. Flordelis Street, Captain D. Bilvar Street, CV Alcuino Street ug uban. Ang labing bag-o nga mga kalye nga namugna sa lungsod sa Hilongos mao ang area diha sa Metro Gaisano, Land Bank ug ingon man sa B-side terminal. Sa niaging tuig, opisyal na kini nga hinganlan pinaagi sa usa ka ordinansa nga gipangamahanan ni Konsehal Edwin Falier nga naghingan sa naasoy nga mga kalye og A. Fulache Street nga gipahinungod alang ni kanhi Mayor Armando Fulache, H. Viterbo Street nga gipahinungod alang ni kanhi appointed Mayor Harry Viterbo ug ang M. Cubio Street nga gipahinungod alang ni kanhi Mayor Marcial Alpante Cubio. Ang paghandom sa mga individual o ang pag-ila sa ilang dakong tampo alang sa kalambuan sa lungsod sa Ilongos mao ang usa ka butang nga mahimo sa usa ka katilingban sa pagpakita sa pagtahon o pagsaludar sa mga tao nga maoy nag-ugbok sa pundasyon sa lungsod kaniadto o kung unsa na kini siya kamalambuon karon. Mabuhi ang mga Ilongosnon.
ang usa sa tulo ka mga urban barangay sa lungsod sa Ilongos, Barangay Western Poblasyon. Nahimutang kini sa kasadpan nga bahin sa lungsod sa Ilongos ug diin nanambo kini sa kadagatan. Sa nakalabay nga katuigan, sagad sa mga gisaligan sa mga unang lumulupyo dinhi mao ang pagpangisda lamang o ang papanginhas sa lapiahan o sa lapad kayo niini nga katunggan. Sa dekada 50, nawaling ang pagtagad sa pipila ka mga residente sa Barangay Western gumikan sa pagsugod na sa industriya sa nabigasyon dinhi sa lungsod. Ug diin nagkinahanglan kini sa kusog sa usa ka tawo aron sa pagbaswat sa mga kargamento nga itumod paingon dito sa Dakbayan, Sugbo. Ang mga maskulado ug kusgan nga mga kalalakinan ang naghugpong aron nga sila maoy mangarga sa mga kargamento ug ingon man mupas-an sa mga pasahero nga mosakay sa bangka sanglit wa pa may pandalan sa maong panahon. Ang grupo sa mga kalalakinan sa Barangay Western gitawag kaniadto og Federasyon. Sigon sa mga sugilanon sa Katigulangan nga hilabihan kaabunda sa pagkaon ang kadagatan kaniadto sa Barangay Western Poblasyon. Matod pa nila nga di na kinahanglan pa nga mamugsay ka nga to sa laod aron nga makakuha ka og isda sanglit bisan sa pipila lamang ka metro gikan sa paybayon aduna nay daghan nga mga isda ang imong makuha. Usa sa mga gisugilon sa Katigulangan nga diha gigani panahon kaniadto labi na kung buwan sa tingdagsang sa mga bulinaw kab-o na lang sa mga tao ang mga bulinaw gumikan sa kabaga sa duot nini sa tubig sa dagat nga doon na lang may gitason nga kutob sa hawak sa tao. Giingon sab nga sawa pa mahimutang ang mga kinamada nga bato ang gihimutangan sa padalan karon sa lungsod sa Ilongos naglumbay dinhi kaniadto ang daghan nga mga bungsod nga ginama sa mga kawayan. Sa paglabay sa daghang mga tuigan hinahinay na nga nausab ang dagway sa Barangay Western Poblasyon. Gikan sa usa ka lapad nga katunggan, inanay na kini nga nahimong bantok nga yuta og nanguhong ang daghan nga mga edipisyo. Si kinsa ang magdahom nga ang kasamtangan karon nga gihimutangan sa Metro Quezano, Land Bank ug ang B-side terminal sa lungsod sa Ilongos, usa kini kadako nga katunggan ug iman fish pond kaniadto. Samtang ang gibarugan karon sa Western Gym, mga nagtipon og nagbukid nga mga basura ang nipatigbabaw dinhi nga gitawag kaniadto og budbud. Sanglit daw mga bud o bungtod ang imo makita dinhi. Apan mga bukid kini sa mga basura gumikan sa dinhi sa naasoy nga lugar ang gihimong basurahan sa tibok lungsod sa Ilongos kaniadto. Ang gihimutangan sa Metro Quezano karon kaniadto hilabihan kalaom sa tubig sa maong dapit ilabi na sa mga buwan sa Marso ngadto na sa buwan sa Hunyo tungod sa dagko nga mga taob nga maoy maghari dinhi dapita nga mausay kalingawan sa kabataan kaniadto tuog kaligo. Ingon man ang pagpalutaw sa mga naglain-lain nga mga troso nga sakay-sakayan sa kabataan nga mga ligo sa taob. Sa mga katuigan sa inapos nga bahin sa dekada 70, unang formal nga natudlo isip leaders sa mga residente o kapitan sa Barangay Western Poblasyon, mao si Francisco Pil, umas na bantog sa mga taga Western kaniadto sa tawag nga Mano Iko. Samtang ang labing unang kapitan sa barangay nga pinili na sa mga tao pinagi sa usa ka eleksyon sa barangay niadtong 1982, mao si Restituto Rabi o si Mano Tuti. Si Mano Tuti Rabi atol sa kabaskog pa sa iyang kalawasan, siya ang usa sa labing aktibo nga lumulupyo sa Western Poblasyon sa pagsusi sa kahimtang sa mga nanimuyo, ilabi na kung adunay mga katalagman nga moigo sa lungsod. Sama sa bagyo, lakip na ang paghatag niya o pagtagad sa mga nakadaiyang mga yangongo sa iyang mga silingan sa bisan unsa lamang nga mga butang. Nisunod sa tunob ni Mano Tuti sa pag-atiman sa panginahanglanon sa mga taga-Western, mao sila si Bernardo Rubio o si Mano Nanding, si Severino Cabalo o si Dodong Cabalo, ang aktibong batanon kaniadto sa Pantalan nga si Manuel Gabisan nga karon usa nakasakop sa konseho sa lungsod. Nisunod niya ang iyang manghud nga abogada nga si Attorney Migila Gabisan o si Inday Migila.
Og sa kasamtangan, ang nagtimon karon sa pangamahanan sa Barangay Western Poblasyon mao ang first councilor kaniadto sa barangay nga napili sa pagkapitan sa tuig 2022 nga mao si Kapitan Rinaldo Macoto o Kaprimak. Ang Barangay Western Poblasyon sa kasamtangan usa sa labing progresibo nga barangay sa lungsod sa Ilongos. Gikan sa pagkayano lamang niini sa karaan nga mga panahon, karon mauna ang gateway sa mga dumuduong o mga turista gikan sa Sugbo ug sa Bohol. Gumikan sa adaan dinhi ang pantalan sa lungsod. Ani asab sa barangay nahimutang ang pipila ka mga vital installations sa gobyerno o ang mga dagko nga mga edipisyo niini. Samtang pabilin gyapon kini nga sentro sa pagpalig-on sa pagtuo sa kitasan. Sanglit anaa sa iyang sakop ang karaang simbahan nga bato o ang higante nga kampanaryo sa lungsod sa Ilongos. Dagko nga mga bangko, mga kananan, baywalk o ang umaabot nga usa ka dakong hotel diya sa baba gyud mismo sa pantalan sa lungsod. O daghan pang uman nga mga kaumaran nga maisip nga usa ka indikasyon sa paghangop sa Barangay Western Poblasyon sa kalambuan sa modernong panahon. Barangay Himuaw, usa sa 51 ka mga barangay sa lungsod Silongos. Ang Barangay Himuaw mao ang nalahi sa daghang mga barangay sa lungsod gumikan sa iyang talagsaon nga heograpiya nga daw usa kini ka isla sanglit gipalibutan kini sa daghang mga sapa ug way direktamente nga tadlasanan gikan og paingon sa lungsod sa Ilongos sud sa maong lugar. Ingon man ang mga hongihong sa mga kakaraanan labot sa naglimin nga mga tanghaga palibot sa maong dapit. Ang Barangay Himuaw sawa pa mahidangat ang makasila nga mga konkistadores usa kini ka yuta nga gipalibutan sa daghang mga sapa ug namungingi dinhi ang baga nga mga bakhaw, miyapi, baga nga kanipaan ug uban pang mga dagko ug gagmay nga mapunuan sa kahoy sa iyang mga katunggan. Sigon sa katigulangan nga ang Barangay Himuaw usa sa mga dapit sa lungsod sa Ilongos nga dunay daghang mga katingad-an nga mga panghitabo. Gani matud pa sa katigulangan nga daghan kaniadto ang mga wagtang sud sa dugay nga panahon. Apan di lang nila damhon, mubutho lang sa kalit ang mga tao nga nahanaw daw buwa. Matud pa nila nga dunay bahin sa maong baryo ang tawan o daghan sab ang mga tao nga nanginhas kaniadto sa mga katunggan ini ang gipangmino hinungdan sa paghimugso sa pangan nga himuaw kon himuon og tiaw-tiaw. Sa panahon sa pagsakop sa mga katsila sa nasod, ang unang mga pamilya nga malinawon nga ninimuyo sa maong dapit mao ang mga banay nga Macoto og Flores. Sa paglabay sa mga katuigan, hinay-hinay na nga nanguhong sa lapyahan ini ang mga panimay nga sagad ginama sa mga kawayan ug nipa. Sa pagbarog sa maong lugar nga usa na kini ka barangay sa lungsod sa Ilongos, ang labing una nga gitahod sa mga himuawnon nga Tilngente del Barrio mao si Lamberto Ismedina. Sigon pa sa napatig sa kasaysayan sa barangay nga dinhi sa Barangay Himuaw ang usa sa daghan nga mga lugar nga gitaguan sa tibuok banay ni kanhi Presidente Carlos P. Garcia atol sa iyang pagtago-tago gikan sa mga Hapon dinhi sa lungsod sa Ilongos sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Giingon nga dakong tabang ang grabe kabaga nga katunggan sa Himuaw nga nakaluwas sa kinabuhi sa kanhi Presidente sa nasod. Sa sama-sab nga mga panahon, sa katunggan sab sa Barangay Himuaw, nakalingkawas gikan sa tino nga kalautan ang giilang nga Grand Old Man sa lungsod sa Ilongos nga si kanhi Mayor Emiliano Milgaso ug si kanhi Congressman Veloso. Ug sa baga nga katunggan sab gihapon sa Barangay Himuaw, giingon nga unang nitago ang grupo ni kanhi Mayor Melquiades Flores atol sa pag-ulbo sa ikaduhang gubat sa kalibutan sa ilang pagsukol sa mga banyagang mga Hapones. Sa pagtapos na sa World War II nitong 1945, o din subli na nga nibalik ang kalinaw sa katilingbang Hilongosnon, nibuhi na usab sa iyang pangtungdanan isip Teniente del Barrio si Lamberto Ismedina. O karon nga mapasayon ang pagngatungari sa mga himuawnon sa lungsod sa Ilongos, gipahimutang ang usa ka tulay sa labing dako nga sapa nga maoy nagkabahimuwag niini gikan sa yuta sa lungsod sa Ilongos. Sa pagkaron, padayon nga nidagsang ang nagkadaiyang mga pamilya nga nag-interes sa pagpuyo sa Barangay Himuaw
gumikan sa kabunda sa panginabuhian sa dapit tungod sa dakong katunggan ug ang abunda nga hiyas sa kadagatan nini. Ang barangay Himuaw karon usa sa mga progresibo nga barangay sa lungsod sa Ilongos ug diin hasta makapilasab makulit ang mga Himuawnon sa ilang pangan sa nakadaiyang mga paugna sa kusog sa lungsod, labi na sa natad sa basketball. Ug diin giisip nga usa sa mga powerhouse sa maong duwa dinhi sa lungsod sa Ilongos, kuyog sa barangay Puntod, barangay Tabay ug sa mga urban barangay sa lungsod sa Ilongos. Giingon nga niadtong dekada 80, giingon sa mga nagsunod sa mga paugna sa kusog sa lungsod nga matag salga sa barangay Himuaw, labi na kung ilang ikaengkwentro ang barangay Puntod o baka ang barangay Tabay, magpunsisok ang hapit tanang mga residente sa barangay Himuaw. Ingon man ang mga residente usab sa Atabay ug sa Puntod aron lamang nga musaksi sa ilang duwa, kuyog sa ilang makabungog nga pag-abiba sa mga magduduwa sa ilang barangay. Matud pa sa katigulangan nga diha gyoy higayon gani kaniadto nga adunay mga panimay sa naasoy nga mga barangay ang gipangkawatan og mga hagdan sanglit way nahibilin nga tawo nga nagtikaw-tikaw sa ilang tagsa-tagsa ka mga lugar gumikan sa kinabag-an sa mga lumlupyo ang atuas basketbolan aron sa pagtan-aw sa duwa. Sa kasamtangan, ang barangay Himuaw usa sa mga malinaw progresibo nga barangay sa lungsod sa Ilongos nga gipanguluhan silang batan-on nga amahan sa barangay nga si Kapitan Christopher Modeste. Mabuhi ang mga hilumosnon. Hilumosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM. Mga tinahod namong member consumer owners sa Liyeco 4. Gidapit na usab kamo kanamo sa pagtambong sa atong AGMA or Annual General Membership Assembly karong September 20, 2025, Sabado sa Ilongos National Vocational School. Ang registration magsugod sa alas 6 sa buntag. Adunay ipanghatag nga tagtulo ka kilong bugas sa unang 7,000 nga mo parehistro. Ug aduna say daghang raffle prizes ang ipanghatag. Daghang salamat gikan sa Liyeco 4 Management. At tangi, ang kutay sa sayo nga mga kalingawan alang sa pagsaulog sa kapistahan sa lungsod sa Ilongos karong tuiga. Markahi ang iyong kalendaryo. November 7, ang content creator, abogado, atleta ug usa sa mga partisipante sa Showtime nga especially for you nga si Oliver Molier mupakita sa iyang abilidad sa basketball o sa pickleball. Kuyog ang laing sikat nga subuanong vlogger nga atong idol nga si Al Moralde. Adto ipegayon sa BMVL Sports Center sa Barangay Tabay sa lungsod sa Ilongos, unahan nga bahin sa MLG. Samtang sa Nobyembre 8, 2025, alas 7 ang taknas kagabion sa B-Side Terminal sa lungsod sa Ilongos, ang Big Mouth Event and Artist and Talent Management Incorporated mupasundayag sa usa ka pre-fiesta variety show. Kuyog ang mga sugwanon nga kaluha, ang Patana Sisters, ang sikat nga content creator o ang participant sa Showtime nga especially for you nga si Oliver Molier. Kuyog usab si Paul Salas, ang aktor, usa ka sikat nga vlogger o model o usa usab ka recording artist. Samtang muli nga usab kaninyo ang sexy nga sikat nga vlogger nga si Ivana Alawi. Kuyog sab ang laing sikat nga subuanong vlogger nga si Joseph Ongat Sabilio. Ang kita sa mong kalingawan adto'y pahinungod sa mga bata nga mga PWD. Ayaw kalimti ha, Nobyembre 7 o Nobyembre 8 ang mga pasiuna pa lamang kini sa taas nga kutay sa mga kalingawan alang sa kapistahan sa lungsod sa Ilongos karong Disyembre 2025.
Hilongos Aggregates. Magtukod ka og bay, tambakanan ba imong yuta kay nalupa? Ay nagabala ka parts, kunta ka dayon Ang Hilongos Aggregates. Pasta sila nga mutumod sa inyong mga painahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3/4, 3/8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates. Sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates, ano na sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paborito nga putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery, adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon. Anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa CVL Quino Street sa eskina sa Calgary Kanunay. Ug ingon man sa RV Fulache Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Kung sa'yo sa kabuntagon mangita tagpainit, sa Lola Luz mamalit. Lamian, barato, gusto kong init, daling na ato na ta. Lola Luz, garantisado yun nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan, sa Lola Luz mamalit. Monay pandesal, Frances Elorde og cheese bread, dali na ato na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Absolutely delicious. Absolutely delicious. Ang Villaflores Clinic adunay state-of-the-art nga laboratory nga aprobado sa Department of Health. Kini maong labing una usab nga tambalanan dinhi sa lungsod Silongos nga adunay digital nga X-ray machine. Samtang karon, mudawat na sab sila sa libreng konsulta alang sa mga membro sa PhilHealth. Sanglit, ang Villaflores Clinic usa sa pipila lang ka mga klinika sa tibok nasod nga accredited sa yakap program sa PhilHealth. Alang palihog ang inyong mga PhilHealth ID sa inyong papakonsulta. Anaa ang mga espesyalistang doktor nga sila si Dr. Evelinda Cabal Ubigayni nga anaa sa tambalanan matag adlaw nga Merkules ug Huwebes. Dr. Charish Dafon, usa ka ophthalmologist o doktor sa mata nga nasa tambalanan matag una o ikaduha nga semana sa buwan. Dr. Edward C, nga usa ka psychiatrist o doktor sa pangisip sa tao. Kinsa anaa sa Villaflores Clinic matag ikatulong nga Sabado sa buwan. Hapsayo gumugaway sab kayo ang ilang ward ug ang mga pribado nga mga lawak. Ingon man ang ilang VIP room. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa lungsod Silongos nga si Dr. Altagracia Grasing Villaflor. Kinsa usa ka national awardee sa public health ug karon padayong giugmad ni Dr. Eleanor Eli Villaflor, pinanguluhan sa medical director sa Villaflores Clinic nga si Dr. Rebecca Barbusa Ong. Inabagan nila ni Dr. Kapahi ug ang tibuok ka medical staff. Hinumdumi ang kahimsog sa kalawasan usa ka bahandi. Nag-crave ka ba og crabs, shrimps, oysters, squid, kinilaw nga isda ug uban pang seafoods? Stone Grill. Naa sa Rizal Street sa Barangay Tinago sa lungsod sa Bato. Adunay taas kayo nga kutay sa klase-klaseng pagkaon sa ilang menu. Gikan sa karne sa baboy, manok, baka, kanding ug ang labas kayong mga seafoods. Naa pa dun sila daghang kapilian sa mga shakes ug juices. Lamia, oy!
Stone Grill. Alang sa inyong mga reservations, orders o uban pang mga pangutana, kontak lang ang numero nga 568-0539 o i-chat sila pinagi sa Facebook account nga Stone Grill Restaurant. Stone Grill. Aduna sila hamugaway kayo o presentable nga lugar. Aron nga matagdamtam gyud nimo ang lami kaayo nilang mga putahe. Sa kalapad sa ilang lugar, mahimo kang makapahigayon dito sa bisan unsa nga matang sa kumbira para sa nagkadaiyang mga selebrasyon o okasyon. Atuwa na! Stone Grill Restaurant sa Rizal Street sa lungsod sa Bato. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginhanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya og ni baby na asab, ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kontak lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinagi sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginhanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong gipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Nangita kag hamugaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales, disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adtuwa lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events ug activity shirts, o di bakha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Welcome, Madam People! Gusto ba ninyo og quality lights and sounds? Sirineta sa the new Rising Star Disco Mobile Sounds Provider. This is ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. You are guaranteed for a quality lights and sounds. ON Lights and Sounds is a ranking member of Hilongos Mobile Sounds Club. Team Quality. Located at Barangay Lamang, Hilongos, Leyte. ON Lights and Sounds is owned and managed by Consihal Edwin Faler. For bookings, you may call or text at 0961-884-8566. So, sa ipaginahulat, adto na magpabook na sa ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana nahimutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nagkadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasar kayo. Amaras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal ug maintenance nga panginhanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Lapoy nga kalawasan, namoy-poy nga mga lutahan, hago nga kaunuran, i-relax lang na higana.
Adto sa Wave Spa, adunay mga state-of-the-art nga mga massage chair. Og diin, mahupay ang imong mga kakapoy og makabaton ka og peace of mind samtang ikaw nag-relax og nag-unwind. Wave Spa! Naanahimutang sa Baywalk area sa Lungsod, Ceylongs. Relax, unwind, peace of mind. Wave Spa! Wave Spa! Wave Spa! Wave Spa! Wave Game Day Threads! Your ultimate game day gear, designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. Game Day Threads. Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, 2nd floor, RBVO Building, RV Fulachi Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos! 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 Na problema ka sa mahal nga bayron sa kuryente? Ni ay alternatibo sa imong problema permi, solar power sa Sunmax Solar. Sunmax Solar, ang kompanya nga adunay respetado nga reputasyon sa dekalidad nga serbisyo dito sa Dakbayan sa Sugbo. Sunmax Solar Engineering and Services nagtanyag sa mga modernong teknolohiya sa solar power sama sa energy audit, solar design, installation og home and business inspection. Sunmax Solar Engineering and Services alang sa inyong mga pangutana bahin sa bag-ong teknolohiya sa solar power. Padangati og mensahe o tawagi ang numero nga 0967-140-5522. Makita sab sa ilang Facebook page nga Sunmax Solar Engineering and Services ang ilang mga nagkadaiyang mga proyekto sa mga higante nga mga kompanya sa Dakbayan, Sugbo. Ana sila nagbase sa daan RB Fulache, doon sa tiilan sa Salog Bridge sa Sir Dan's Residence. Andam og tagana ang managing partner sa Sunmax Solar nga si Stephen Kausapin sa pagpasabot kaninyo labot sa kadako sa inyong masave sa inyong budget sa inyong bayronon sa kuryente matagbuan gumikan sa solar power. Unsa may imong gipaabot, kunta ka na ang Sunmax Solar. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Ang takna sa 93.5 Marion FM, alas 10:13. Hilongos atong lungsod. Tunumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilongos atong lungsod.
Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hiskutanan nga may kalambigitan ang kinabag-an. Hilungos atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilungos atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio. Sa akong pagkatao, unya sa akong pagtubo, ako kanimo nahigugma mag-unsa ako ko. Mga igala, kumusta? Og maadong good morning na po, Dilongos! Ikaw usa sa nakasaksi. Welcome sa lain na sa ito papanag-uban sa Tulumanon. Ang inyong Tulumanon, Hilungos atong lungsod, mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Sangan sa kinatibuk-an nga puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa Tupinanggaon, manggihon-hunaon yung pangabaga sa mga sa lungsod sa Hilungos, Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa satong buotan nga mahan sa lungsod sa Hilongos, Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Sa gihapon, kini yung boss nga lagad sa kanginan, ang inyong amigo nga way pagluban. Ang inyong amigo nga dili na bungoton, Najib Montera Cubio, makigdoyog ang pinanggahang takarong untop alas 11 ang takna ni ining kabuntagon. Ikaw ang akong inspirasyon. Kabuntagon kay suulan ko Hilongos doon ining adlaw mga higala nga Sabado. Naol Bado. Adlaw Sabado igsuon ko. Pizza, oy! Pizza 20 na, oy! Sa buwan mga kaisunan sa September ito ay 2025. Kumusta itong mga suki nga mga tigpaminaw? Manghinaot ko nga anak mo diha karos ka piskay, kadasig iman kamaya. Ini ito pa nag-uban mga igala sa Tulumanon, ang inyong Tulumanon. Hilungos atong lungsod, mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Kumusta mo karong buntaga? Nagtikongkong pa mo? Ikaw dia, Sherman Avila, samtang naminaw, nagtikongkong ka, klaro ka, adso. Aray! Asa karay? Medyo wanon mga kaigsunan ng atong adlaw Sabado, no? Di maasoy panglabaron kay agawas mga igala nga kuan. Kasi nga ini, way klaro nga init. Hinay pa tong tubig. Aray! Gawas nga hinay, hugaw pa son. Aray! Kagabi mga kaigsunan, porbida. Mura man tagi kuso-kuso yung tawag, kusog nga bagyo, pero why bagyo ha? Why bagyo? Why low pressure area din sa Tunduol? Oo. Kay sigon pa mga higalas pag-asa nga ang habagat mo ay nagpasuabi din sa ato nga gibira mga higala sa bagyo nga Nando. Kining bagyo nga Nando, sigon pas pag-asa, posibleng dilit ni mo igo mga higala sa yuta din sa nasod. Apan matod pa nila nga samtang napakini ibabaw sa kadagatan, nagpadayon kini sa paghigop og dugang pangpuwersa. Ha? Nga posible mga higala musangko kini sa pagka super typhoon. Adios. Ni ano po ni mga super typhoon.
Ato na malamang ibang uran-uran kining mga super-super. Oy. Saan may taon tani ini? Ato na malamang ibang uran-uran. Para ba ni ang kulbaan ra ba ini kay basta Birman sa mga gala, magkadool na mga kisunan ang Disyembre. Pormida magkaus-us pod naman ni ang giganan kay kisunan sa Bagyo. Maari na ni sa Giwan Eastern Samar. Onya og ma-Disyembre na gyud tunga-tunga sa Disyembre, magkalisod pa ari mga gala Surigao. So ari na ato punta. Now, in town nga di ni mga gala pasulon no sa daotang panahon ang buwan sa Disyembre nato karong tuiga og kana ang way mga dagko bang perdisyon ang atong matagamtaman karong buwan mga gala Disyembre kay mao ni kipistahan kay sunan sa Santos nga patron sa Lungsod Ilocos ang Immaculada Concepcion. Daghan tay doon na po tay daghan mga gala nga mga kasaulugan anang maong mga buwan. So ipaladso in town pito ka loud. Gabi pormida nang lupad matod pa mga higala ang mga tulda-tulda no ang mga tent ba diya sa SRP South Road Puntod gumikan sa kusog mga higalas hangin nga sumura pong super typhoon. Wa may pananghid, way abiso. Tapay uwan imo nga way tihik-tihik. Aray! Way tihik-tihik nga uwan. Lagi na ang imo mga higalang paud imong atop ba? Ang imong atop paud medyo abjogo na gamay. Bida, aminaw ko malunhat oy. Malunhat. Di ka malunhat. Ang uwan mga kaisunan, why tihik-tihik? Why tihik-tihik ang uwan? Why ko kaikog? Duyugan pag yun sa kusog mga igalang hangin. Mato ko ni kay wa mang ukang rin akong mga tabil-tabil diri Kaya sa taon sabi ang pag-asabi labot mga higala ni ining kuan. Nagdanga-danga nga bagyo hinoon wa di direktamente mga kaigsunan nga epekto ni sato gumikan sa bagyo apan ang habagat lamang nga mao'y iyang gi bira nining bagyo mga higala nga nando nga padayon nga nagkakusog ato-atoon na ang buhatas pag-asa alang sa labing awahing nga pagbana-bana sa lakat sa panahon. Dili ni patay oras ha. Dili ni patay oras. Ang ato ini manginanaw ta mga higalas lakat sa panahon. Ato-ato na buhatan mga kaisus pag-asa. Magandang umaga sa ating lahat. Narito ang update ukol sa minomonitor natin na si Bagyong Nando at sa maging lagay ng panahon sa susunod na 24 oras. Patuloy pa rin binabaybay ni Bagyong Nando yung karagatan at patuloy pa rin po itong nag-i-intensify. Huli itong namataan sa layong 800 kilometers east of Kasiguran, Aurora. Taglay na nito ngayon yung lakas ng hangin na 100 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 125 kilometers per hour. Ito'y kumikilos pa northwestward sa bilis na 10 kilometers per hour and ngayong araw po yung trough or extension nito ay magdudulot na ng mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa silangang bahagi ng Luzon, maging sa silangang bahagi din ng Visayas. Samantala, yung dating si Bagyong Mirasol naman na may international name na Mitag ay huling namataan sa layong 845 kilometers west-northwest ng extreme northern Luzon. Nag-downgrade na rin po ito into a tropical depression and wala na itong epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. And bukod po dito sa dalawang weather disturbance na ito, ang southwest monsoon o habagat naman ay patuloy pa rin umiiral dito sa may western section ng northern at central Luzon, maging sa bahagi din ng southern Luzon
at Visayas, kung saan ngayong araw ay magdadala din po ito ng mga kalat-kalat na pag-ulan, lalong-lalo na dito sa may western section ng Central Luzon, maging dito rin sa malaking bahagi ng Southern Luzon. Kaya naman po doble ingat pa rin sa ating mga kababayan sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At ayon nga dito sa ating latest forecast track analysis ni Bagyong Nando, generally ito ay kikilos pa northwestward, then west-northwestward patungo dito sa area ng extreme northern Luzon. Simula po bukas na araw ng linggo ay magiging mas malapit na nga po ito dito sa ating bansa, and ina-expect natin by Monday afternoon or evening ay lalapit or maglalandfall ito dito sa Batanes, Babuyan Islands area. And habang binabaybay po nito yung karagatan ay patuloy din po itong mag-i-intensify pa, and within 12 hours ay posible po itong mag-intensify pa into a typhoon category, and by Monday naman bago po ito lumapit or maglandfall dito sa may Batanes, Babuyan Island area ay posible po itong mag-intensify pa into a super typhoon. And mapapansin din po natin, no, itong area natin under a shaded yellow circle na malaki po yung sakop ni Bagyong Nando. Kaya kailangan po natin i-consider kahit po dito siya sa area ng extreme northern Luzon and na-expect na lalapit or maglalandfall ay dahil nga po malaki yung sakop nito, yung buong area po ng northern Luzon maging yung ilang bahagi po ng central Luzon ay makakaranas po ng mga malalakas na hangin and also ng mga malalakas na pag-ulan na dala po nito. So paalala po sa ating mga kababayan, yung direct effect po ni Bagyong Nando ay mararamdaman dito sa buong bahagi ng northern Luzon, maging sa ilang bahagi pa ng Central Luzon. Kaya naman po paghahanda para po sa ating mga kababayan dyan. Samantala, bukod po dito, habang papalapit din itong si Bagyong Nando dito sa area ng extreme northern Luzon, ay palalakasin din ito yung habagat, kung saan ang habagat po ay magdudulot din ng mga malalakas na pag-ulan by early next week, lalong-lalo na dito sa may western section ng Central Luzon, maging dito din sa malaking bahagi ng Southern Luzon at ilang bahagi pa po ng Visayas at Mindanao. So muli po, expect natin bukod dito kay Bagyong Nando, yung habagat din po ay magdudulot ng mga pag-ulan dito po sa mga areas na ito. Kaya naman muli, paghahanda po para sa ating mga kababayan and patuloy na magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa. And sa kasalukuyan po, wala pa tayong nakataas na wind signal sa anumang bahagi ng ating bansa. Ngunit ngayong araw din, ina-expect po natin na magtataas na tayo ng wind signal number 1 dito sa area ng Northern Luzon. And during the passage po ni Bagyong Nando, yung highest possible wind signal natin ay maaaring umabot hanggang wind signal number 5. So expect po natin mapaminsalang hangin yung dala ni Bagyong Nando. So yung ganito pong kalakas na hangin, posible ito makapagpatumba ng puno, ng poste, makasira po ng mga pananim and also ng mga structures. So expect po natin sa pagdaan po ni Bagyong Nando, no, posible po na mawalan tayo ng kuryente or magkaroon po ng interruption po sa communication. Kaya naman muli, paghahanda po para sa ating mga kababayan. Samantala, bukod po dito sa mga dalang hangin ni Bagyong Nando, dahil po ina-expect natin na lalakas din yung habagat natin, for today, posible po yung bugso ng mga malalakas na hangin dulot ng habagat dito sa Bicol region, maging sa area ng Eastern Visayas at sa Caraga. Samantala, by Sunday and Monday naman, kung saan ina-expect po natin na mas lalakas pa yung habagat, posible po yung bugso ng mga malalakas na hangin dito sa Metro Manila, maging sa malaking bahagi ng Central at Southern Luzon, maging sa ilang bahagi pa po ng Visayas at Mindanao. At sa kasalukuyan po, wala tayong nakataas pa na gale warning, ngunit maalon na karagatan na po yung mararanasan ng ating mga kababayan dito sa eastern seaboards ng Cagayan, Isabela at Catanduanes. Samantala, within the day din po, magtataas na din tayo ng storm surge warning sa coastal waters ng Northern Luzon, kung saan kapag meron po tayong risk ng storm surge, suspended po yung kahit anong marine activities po natin gaya ng paglangoy, paglalakbay dagat and also yung pangisdaan. Inaabisuhan din po natin yung ating mga kababayan na nakatira malapit sa coastal areas na hanggat maaari po ay maaari pong lumipat po tayo sa mas mataas na lugar.
And ngayong araw po, meron tayong mga scattered na mga pag-ulan na mararanasan lamang dulot po ng trough ni Bagyong Nando at ng habagat. But simula po bukas, doon na po natin mas mararamdaman yung epekto ni Bagyong Nando, kung saan malalakas na po na pag-ulan yung mararanasan natin sa area ng Cagayan. Posible po dyan yung 50 to 100 millimeters of rainfall. Samantala, sa bahagi din po ng Occidental Mindoro, posible din yung 50 to 100 millimeters of rainfall na dulot naman ng habagat. And by Monday naman po, kung saan ito yung pinakamalapit si Bagyong Nando dito sa ating kalupaan, expect po natin yung 100 to 200 millimeters of rainfall dito sa Ilocos Norte, Apayao, Cagayan at Batanes. Samantala, 50 to 100 millimeters of rainfall naman dito sa Isabela, maging sa nalalabing bahagi ng Cordillera Administrative Region dito sa Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Samantala, yung habagat naman mas lalakas pa po by Monday, so expect din po natin yung 50 to 100 millimeters of rainfall dito sa area ng Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. So muli po, magiging mataas yung banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, kaya naman paghahanda and doble ingat pa rin para sa ating mga kababayan. And muli po, para sa track and intensity ni Bagyong Nando, within 12 hours, posible po ito mag-intensify into a typhoon, and by Monday, bago po ito mag-landfall or lumapit sa area ng extreme northern Luzon, is posible po ito mag-intensify pa into a super typhoon. Yung direktang epekto po nito ay dito sa area ng northern Luzon at ilang bahagi ng central Luzon, starting from tomorrow evening to early Tuesday. Kasabay din po nito yung pag-enhance na habagat na magdudulot naman po ng mga pag-ulan sa western section ng Central Luzon, maging sa malaking bahagi pa ng Southern Luzon, dito din sa Metro Manila at ilang areas ng Visayas at Mindanao. So, na-expect din po natin na lalabas ito ng ating area of responsibility by Tuesday morning or noon. And para naman po sa maging lagay ng panahon, ngayong araw ng Sabado, magiging maulap po yung kalangitan. May mga kalat-kalat na pag-ulan po tayong mararanasan dito sa bahagi ng Aurora, Quezon at Bicol Region. Dulot po ito ng trough ni Bagyong Nando. Samantala, pagsapit din po ng hapon, magiging maulap na din yung kalangitan dito sa Cagayan Valley. Mataas na rin po yung tsansa ng mga pag-ulan. Dulot pa rin ng trough nito ni Bagyong Nando. Samantala, dito naman po sa area ng Mimaropa, maulan na panahon na din po yung ating mararanasan, dulot naman ng habagat. And pagsapit po ng hapon, magiging maulap din yung ating kalangitan dito sa Pangasinan, rest of Central Luzon and Calabarzon, maging dito din po sa Metro Manila, at tataasan din po yung tsansa ng mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, dulot ng habagat. Samantala, dito naman sa area ng Eastern Visayas, makakaranas na din po tayo ngayong araw ng mga pag-ulan, dulot po ng trough ni Bagyong Nando. And dito naman sa area ng Palawan, may mga scattered na mga pag-ulan din na mararanasan na dulot ng habagat. For the area naman po ng Western Visayas, magiging mataas din po yung tsansa ng mga isolated na mga pag-ulan dulot ng habagat. And for the rest of Visayas at dito sa bahagi ng Mindanao, may mga isolated na pag-ulan po tayong mararanasan dulot ng habagat at ng mga localized thunderstorms. And ngayong araw po, bukod dun sa mga scattered na mga pag-ulan na mararanasan natin, dulot po ng trough ni Bagyong Nando and also ng habagat, ay hindi pa po natin ganun ramdam yung epekto ni Bagyong Nando. So maaari po natin gamitin itong panahon na to para po maging mas handa tayo sa nalalapit na si Bagyong Nando. So ito po yung ilan sa mga paalala para po maging handa tayo. Una po dito ay mag-monitor lamang sa updates na ipapalabas po ng Pag-asa, and also makinig din po tayo sa balita. Samantala, pangalawa naman po, magkaroon po tayo ng community planning. Alamin po natin yung plano ng ating komunidad or ng mga LGU para po sa mga posibleng paglikas, and also maganda din po na magkaroon tayo ng family plan or within the family bago po natin bago po dumating itong si Bagyong Nando at magdulot ng mga malalakas na hangin, maaari din po nating suriin yung ating bahay at kung maaari, kumpunihin po natin yung mga mahihinang bahagi nito na maaari pong masira ng mga malalakas na hangin na dala ni Bagyong Nando. And also, importante din po na magkaroon tayo ng emergency contact person na taga-ibang lugar na maaari po nating hingan ng tulong kapag tayo po ay nangangailangan. Samantala, ito naman po ay
Maaari din po tayong maghanda ng emergency kit or isang bag po kung saan ilalagay natin yung ating mga medicine and also yung mga flashlight at kung ano-ano pa pong pangunahing pangangailangan ng ating pamilya. And bukod din po dito, ay lumikas po tayo sa itinakdang evacuation center and makipag-ugnayan lamang po tayo sa ating mga LGU para po sa mga aksyon na kailangan nating gawin para po sa ating kaligtasan. Patuloy po tayo magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa. Para po sa mas kumpletong impormasyon, bisitahin ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po. Hilumos atong lungsod. Inyo nabati mga kaigsunan ang labing awahi nga pagbanabana sa lakat sa panahon, gikan mismo sa buhatan mga higala sa Pag-asa. Hilumos atong lungsod. Sa akong pagkatao, unya sa akong pagtubo. Alas 10, Kung kanimo na 34 na mga higala sa Kabuntagon. wala Padayon ta kaigsunan dito pa nag-uban sa Tulumanon, yung Tulumanon nga hilungos atong lungsod mga igsoon. Hilumos atong lungsod. Oy, good morning, Dio Villa Hermosa. may hinaut kung ikaw na makikilangga. Good morning ni Budayo. Shervin Ann Abila. Oh, hilongo. Matod pang Shermin, late kag 15 minutes. Ano po timekeeper? Ikaw ang Hindi ko too, hindi ko too. Hindi ko too na late kag 5 minutes. Nga naman. Kanang na late, kanang niabot na ka mga higala nga nagsugod na. Ha? Niabot na ka, pag-abot ni mo, nagsugod na. Kung saan pagsugod, mo abot ko nga, di man magsugod og wako. tuman sa mga pangkandoy. Isa na sa mukha. Di man magsugod og wako, so wako maliit. Kung hilongos mo. Ragos pare. Kita di mong pare nga na late sa misa, wa man. Manimbahay, hinon, ay daghan. Na ikaw ka rin. Pero pare, why pare nga maliit, oy. Ikaw ang Ay, wa ko kitag pare nga, tunga-tunga na mga galas misa ni sugod. Kanang late ka, may kang late. Pag-abot ni mo, nagsugod na. mahal kong hilong. So, pagka-late ito nga, di man magsugod og wata. Ito, oy, pangandam to mga kisuran ining epekto mga gala sa pinisik reno ning ato, no? Although padoong ni sa taas mga gala ang bagyo nga nando, pero mo lagi ni, super mamugod mga gala padoong, no? Super typhoon man. No, nagawa na may lami ni super kato na man uran-uran. Oh. Yung palag pag-ibo Shermin on anapod. Oy, toon na. Karoon mga galang mga higayon ha. Nagpadayon ha ang Annual General Membership Assembly kon AGMA sa Lieco 4. O mga higala sa Hilongos National Vocational School, HNVS ang venue sa AGMA karon mga higalang adlaw sa Lieco 4. Wa pa makaparehistro, hala, apas mo dito. Kadawat mo 3 ka kilo nga bugas humay sa inyo mga kaigsunan nga pagparehistro. Rehistro pa na ha? O panay labot mahigala sa mga raffle kay ang mga raffle prices nagpungasi nga mga raffle prices ang ipang sabwag karon mga higala sa Ligo po atol sa pagpahigayon sa Annual General Membership Assembly. O niya, alas 10, 38 naman mga kaigsunan sa Kabuntagon. Kung sa ito isgutan ron, mahitungod sa kasaysayan. Likay unat na mga higala ining mga balita, no?
kining mga relax ta kasi baduman, likay ta niining mga nagbansiwag sa mga mantalaan nga mga balita nga makapa-high blood na tog mga adso. Wa na naman ko lusortan diri, hurot ng lusortan. Ha? Ay ugma dito dunay dako mga higala nga lapad nga lihok protesta ang ipahigayon sa nakadaiya nga mga civil society groups dito sa kauluhan o sa uban pa nga mga dagkong syudad dinhi sa tibuok kapupudan, no? Kini ang pagpasibaw mga higala sa makabungog nga pagtiyabaw sa katawhan. Gumikan ining na bulgar mga higala nga grabing pagpangawat. Oh. Pero nakabantay mo, Bulacan pa ni ha. Kining atong gihisgutan karon, kining giimbestigar karon mga kaigsunan sa Senado sa Bulacan pa na. Bulacan pa na. Naglambigit na mga higalay hilabihang daghanang kwarta. Oh. Sa Bulacan pa na. Unsa na kaha mga higalag masayod ta sa tibuok na gyud nasod Hilumos atong lungsod. Timan ha? Worth billions of pesos kini kaigsunan nga mga proyekto nga gijama-jamaan. Kanang imbestigar karon Senado, gamay ra na nga porsyon sa gipangkawat. Ha? Usa man ang Bulacan may probinsya. Oh. Unya do na may daghan mga igala pila gud kabuk probinsya sa tibuok kuan nasod. Pertin daghana. Na di man tamo to o mga igala nga ang uban nga mga opisina sa DPWH. Limpyo ang Bulacan ray dili. Napon. Mao nang kung makapangurustas kadaghan sa kwarta nagpungasi dito mga igala sa Bulacan. Unsa na gyud kaha kung atong masayran ang kinawatay sa tibuok nasod. Oh. May uban dahil mga walaod, pahilom-hilom na. O di na lagi kita mahisgot, lagi anak sa Bandoro. Hindi na. Ilan. Kamu po doon, yung badlong. Pag mahisgot anak, samot ang hubag itong tiil. Nala. Kaya ito na palotson kining mga importanteng mga ginagmay nga small business. Okay. Kuan man kana na ang pangitaon lagi ni manonestor og di mapuring. Mas pangitaon pa kundi kaysa gikawat mga igalang kanding. Manonestor. Ora ba matuntunay na isang hawak? Wa malinsahe panday. Oh, bakjab. Or may warranty na matrabaho. No, may warranty no, hindi mo pagka-opera. Hala, ato na palotson mga kining mga ginagmay small business kay aron nga magdisudit-sunat disudit-sunat ang kahuman. Balik matawan lamang nene. We will be right back for more. Promise. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM.
Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong mo-order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, puto kutsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontak na yon ang Z's Cake sa numero nga 0915-343-7366. Z's Cake ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Ilongos. Pangita lang si Winsilin Fortaleza Lura. Alang sa inyong mga panginahanglanon sa inyong mga aircon, limpyo o ayo o di bagha magpa-installer kag bag-o, bisan unsa nga unit, why limit, why problema? SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Ananhimutang sa highway sa lungsod sa Ilongos, tapad sa simbahan sa Mormons. Kontak ka lang ang General Manager nga si Shubert Paran. Pinaagi sa Messenger o di bakha sa numero nga 0916-8586-228. At ang isa pang ilang mga promo sale, labi na karong panahon sa summer, labi na sa mga produkto sa Daikin Allen. SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Mimumay Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw nga tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka, tinuwa nga isda, siyae, lechon kawali, o ang nagkurug-kurug pa yun nga humba. Ano na pa yun linat ang kabaw matag adlaw Birnis? Mimumay Eatery and Catering Services. Ananhimutang sa RV Fulachi Street, doon sa eskina sa Kamano Bidal, ug naasab sila isang nga tindahan sa Barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sab sila og mga short orders sama sa pansit canton, bami, pansit gisado, lumi ug uban pa. Mimumay Eatery and Catering Services. Alang sa mga order, kontak ka lang ang numero nga 0929-713-8582. Mimumay Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Ang atotak na alas 10:46 na sa Kabuntagon. Balik tamang kaigsunan sa tupo ng uban sa Tulumanon. Ang inyong Tulumanon nga hilungos sa tulungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Good morning, Pag-usap, Hilongos! Welcome back mga kaigsunan sa tupo ng uban sa Tulumanon. Sa gihapon, padayon ka mong nagpaminaw. Nyobos ka lagad kangina ng isang amigo nga way paglupat. Ang isang amigo nga din na bungoton, Najib Monteracobio. Makigdoyo ko'y pinangga hangtod na karong untop. Alas 11 ang takna ni Ining Kabuntagon. Huwag na mga Kabuntagon, Ining adlaw mga higalan nga Sabado. Pizza 20 na oy sa buwan sa September ito ay 2025. Kumusta na ikaw karon? Mahal, kumusta mo diha karon? ikaw ang akong inspirasyon. Karon kay adlaw
adlaw manon mga higalang sa bando, relax ta gamay, ha? Di ta padahin ning mga balita ang nagbansiwag. Atong hisgutan gamay kining diri sa Barangay Western. Oh, kay matod pa sa hang amigo si aghari mga higala sa Curatsas Barangay Atabay. Aray! Atong tagoon sa pangan nga Papa Pidoy Crisostomo. Aray! Nga kanyan to, wa pa makuin ni mga tao, si Papa Pidoy may nagsulti na ini. Oh, kanyan to day kuno. Ang kadagatan na to mga higala din silong susilungos pagka abunda kaayos pagkaon. Oh. Pagka daghan mga higala isda. Kanagong kunong panahon mga higala sa buwan sa Tingbulinaw. Oh. Nga motuo mong sa dili, tuo na lamang mo aron ta madali. Oh. Matod ba ning Papa Pidoy, ha? Oh. Nga og igabot sa buwan sa kanang magtingbulinaw, okay ba kung saan ang buwan na? Oh. Ang bulinaw mga higala din sa lapihan sa lungsod, gikan din Puntod, mga Tabay, Western Tabay. Magdagtom ang dagat. Gumikan sa kabaga mga higala sa duot sa mga bulinaw. Ha? Matod palagi nila nga, di na ko ka maginhanglan mga higala og pukot. Di na ka maginhanglan mga higala baling. Oh, karon bisa pagkapilan to lagak mga higala tong baling, makakuha to tag bulinaw o sa duha. Ang naglabihin niya na bukong. Bukong, sapatos, basura. Oh, gahi ra ka subirahon. Kanang baling gahi ka subirahon. Pero kanyan to, wa na kinahanglanan ng baling. Ngano man? Tungod kay bisan tuod mga galang matod pa nila nga diara sa hawak ra niyo ba ang gilawmon sa kuan? Kini ang dagat. Oh, dili na sa lapihan agud daplin na. Oh. Grabe ang duot sa mga bulinaw. Kabon na lang gud. Oh, kabon. Wa na kinahanglanan ng baling pokot kung sa bada kabo na diretso. No? O diha pa to'y bakho sa una, ang bakho. Oh. Ulang mo itsa kuno kasi yung pasol og dili ting bulinaw, mamasol ka. Di na mo kaginanglan mga higala nga manakay pagkaog karana ang kanang panudan lang imo ba panudan. Oh, o di ba ka lingaw-lingaw lang, habi-habi lang kanang usa ka sa mga anglers. Oh. Di na kinahanglan ba mo adto maglayo mamugsay? Di na managko yung buktol pamugsay. Kay bisan diri na mga gilas daplin, imo ra iit sa imong pasol, naa na daghang makuha ang isda. Ha? Daghan ang isda mga gilas makuha. Gani, ato Papa Pidoy ha? Storya ni Papa Pidoy. Kanang pier karon, taas naman kaduna, no? Ang original mga gilas nga pier mubo ra. Ha? Nagkadugay ko ning pier, nagkalayo, oh, nagkalayo, nagkataas. Oh. Wa siguro sa panahon unsa sa atong mga apo, abot na ng Cebu ng pira na. Sangko na ng Cebu ng pira na. Kay sa paglabay mga gilas katuigan, nagsige man na sa kuan, kadako. Oh, sige mag-develop ba. Oh. Apan kanyan to, batad pa Papa Pidoy, nga kanang katong original nga tumoy bitaw sa pantalan kanyan to, diri pa man nas dool. Oh. Na diha naglumbay mga higala ang mga bungsod. Bungsod. Kuan ba? Fish pen. Fish pen. Lahi po ng fish pond. Kay kanang fish pond, ari mana sa kalang tubig mana mga higala sa taob. Oh. Kato tubig dito sa dagat. Todos dagat dito na butang fish pen. Cage ba sa mga isda. Oh. Pero tindaghan na kuno kadto isda din sa ato. Daplin.
Kung karon mo bang naghuwaw? Ha? O sorry, resulta ba kani sa overfishing nato? Overfishing? O di ba kaha ang kadaot mga higala sa kalikupan? O di ba kaha kuan kanang namalhin og suruzanan ang mga isda lamang? O migrate ang mga isda? Simple po na. No? Kaya kung nagmatikod ta, ang atong kadagatan ni Silongos, why mga bato? Kabantay mo? Murag desierto mga higala ang atong kadagatan. Pulos bunbun, gikan sa baybayon, hanto na nga to sa laom. Unya mabaw. Oh. Mo bitaw di ko makatuo nga moingon sila nga kanaang sa karaang panahon perti naghanang isda. Pero mamangguis-guilos katigulangan, ang mulalis ta nga umata dito. O manta to panahon na. Ikaw nanti Aquino mulalis ka te. Aray! Ha? Wa manta to panahon na. Nagini sugilon man ni mga galas katigulangan. So, too lang nila kay sila may nag-una mga galas dodjan, sakto pa sa stabjog. So, kita away tas dodjan, wa pa sa hintamjog. Gabihan, no? Kana bang dako gyud ba ang kausaban sa dagan mga galas panahon? Dako gyud ang kausaban kay sa pagkaroon lamang. Bisan bang madagtom ka diha malabtingaw ka mga higala diha ginitsa niyong pasol bisag diha spear, wa kay makuha. Ha? Aw na oy, nagyapon kanang mga kitong. Kana lagi ka ang imong paon, katong sikreto nga paon. Paon bas mga profesional. Paon sa mga professional anglers. Ang paon mga gala nga wonder paon nga dili ipasaba. Sukulit. Hindi lang ako masulti kung sana. Masig na rin nga on road. Pagka dako bas kausaban ba, no? Bisa ganit din sa ato kining kuan kisa ko og kanang atong mga kanang mga bagong tubo karon may ato mga galang pangutanon nasayod baguday sila nga kanang ilagi sursuruyan nga Metro Quezano, kanang ilagi patsoy-soyan da mga gala sa Western Gym, kanang Land Bank, kanang terminal, kanang pahigayonon mas mga concert, naramay variety show karong Nobyembre 8. Kasi ko tayo nasayod nga dili na inana niya to. Kanya to pero hindi ko ang tao mga igala mo so diya magtruso-truso ang kabataan. Ano gun lamang nga wa ba mga igala nakakudak, no? Di pa magud kumon kanso kamera niya to. Di pa kanso sumural si Manohining ramay na kamera tingali ato panahon. Aray! Usa pagkudak po pinili ra mo kanso ang mga okasyon nga kudakan ka. Samtang karon barbida, lain-lain mga galay yung posisyon, why problema? Kudak. Kanya to, espesyal na katong taon ng okasyon, kanang pagkudak. Doon ako nahipos ng mga pipilar ng mga hulagway, pero kuan ra kayo ni, kanang gamay ra kayo ni, nga ako nahipos ng mga hulagway sa karaan nga mga gala nga hilongos, no? Sa karaan nga hilongos. Kuan ma-amaze ko ka magtan-aw nga inana day ang ako dinhim ko dako spuntod sa kuan bunot. Dinhim ko na dako. Nakita gyud ko sa pag-transform mga higala ining katunggan yan to. Kana ilan ni Manaitas, ilan ni Gino Robbins. Mao na pinakaladyo nga bahay ni adto. Mao na pinakaladyo nga bahay ni adto. Diha napita sa papasiwa inig taob manguha meog Richie og manla inig taob. Tinuod na. Tinuod na.
Manguha ming Richie, silang Richie Mirka. Kamu ding barkadahang Richie Mirka di ay Adriksan. Mo sadyaw po ka og kuan kanana ang always. Aray! Pinagang amigo nga hinadzawon po do. Minaw to amigo hinadzawon. Pastor Eduardo Ibenes. Maadto ni mo sadyaw Pastor Eduardo Ibenes pero maadto po ni mo kuwabid sa Sangas Mangga. Aray! Oy, alas 10:08 naman. Adios. Napikihan matas oras. Pero na pa'y gamay, no? Unsa man, ganahan mo minaw og istorya? Oscar! Hindi ka sana. Para imo ni, Pastor. Para imo ni. Diya mga igalay usa ka tao. Ha? O ko nila, tulo ka buhok na sila. Mga piniriso. Mga piniriso nga gi sintensyahan nga mabilanggo sa ilang tibok kinabuhi. Sods Bartolina way gawas-gawas. Kuko ni muna. Oh. Karon 40 na sila katuig mga igala nga dito sa Bartolina. Uska adlaw na porbida nakita bitaw sila butilya. Ha? Nagrapa ba? Grapa. Oh. Gikuha sa usa? Iyan gablihan? Sus kay dihing gawas Gini. Dili si Armancio Lopranco. Gini po na no. Pero di na mao Gini ha. Di na mao Gini ha. Dihing gawas Gini. Ho 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 ho. Ho ho ho. Salamat agaon kay imo kong gipagawas. Og bosa kay imo kong gipagawas. Doon na kay totoo ka mga wish nga haw tagaag katumanan. Tuluman mo. Tagsa mo wish. Lipay mo kanahan. Lipay mo niriso. Ingon ako sa ako yung una din eh. Alphabetical ni. Kubyo una. Alphabetical ni. Alphabetical. Oh. Unsay imong wish agaon? Sini, gusto ko makagawas din he. Gawas na ho. Kanang nanakoy kuan nanakoy kabtangan daghan. Dato ko. O nindot ahong kahimtang kinabuhis gawas. Inyo Sini. Why lain? Kasimple. Your wish is my command. Wa na nawa nag-usa. Nawa na. Dato na. Maado naghimtang kinabuhi, di na priso. Ingon nag-usa. Jenny! Magyapon, pag-ausa ko din he. Ha? Una, kinalan na ako'y asawang guwapa ka ato. Maura na, wanilain. Kanara Jenny! Matuman na gaon, your wish is my command. Na nakagawas na, nindot na ka, guwapa ka itong uyab. No? Kandilaon ka pa adang uyab. Puti itong siko. Og karon ang imong agkatapusan nga wish. Ikaw naman nagpabilin karon. Unsay imong wish? Now, sa kadugay na nilang nag-uban, 40 na ko sa katuig, Sus Bartolina, way gawas-gawas. Oh. Inyon ang ikatulong priso. Jenny, gimingaw mo ko sa mga amigo. Aray! Sila, ag-usa, nindot na ka, dato na. Ag-usa, guwapa ka itong usawa. Gimingaw mo ko nila, Jenny. Agahang wish, Jenny. Unsa man agaon. Pabalikan to sila di Remy. Aray! Inyo, Jenny, why langay-langay? Your wish is my command! Toro, magkabalik sa duha. Naputo sa kulata, gusa.
Among-among. O kanton tayo pauna. O wa pag alphabetical, kanton tayo nag-una o quiz. Alphabetical man. May lami. Kiraan. O tayo igong panahon o. Tayo igong panahon. Agtod sa sunod simana na podpohon ha. Ang sama ni padaog ni dili. May premium nito kiraan man eh. Ala, hantod sa sunod simana po. Magdungog ta, magduyog ta din sa Tag-Uban sa Tulumanon. Ang inyong Tulumanon, hilungos na lungsod mga higala. Sangan sa kitibok ang puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa ito pinanggaon, manggihon-honaod ng pangabaga sa Mansalong Sutsay Longos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan usad sa itong buutan nga Mansalong Sutsay Longos, Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Kini yung mas kalagas kanginan dito amigo nga way paglupat. Ang inyong amigo nga dili na bongoton, Najib Bontiracobio manamiltong moingon. Ang katarong ug ang kangayan magpabiling idlas kana kun dili pagtaon sa katawhan. Hilungos atong lungsod. Adto na Minoy. Kaya salamat sa pagtubay. Adto na sila. Maadto good morning Hilongos. Sorhay. Hilungos atong lungsod.